Nagising ako nang may nagbuhos sa akin ng isang baldeng tubig. Hinihingal akong napaupo at unti-unting lumilinaw ang paningin ko. Nasaan ako? Bumalik sa alaala ko ang nangyari kanina. Yung nurse, yung itinurok niya sa akin may pampatulog kaya pala iba ang ngisi niya kanina. Aba, gising na pala ang prinsesa. Napatingala ako sa nagsalita at ganun na lang ang gulat ko nang mapagtanto ko kung sino siya. Olga. Oo, siya nga. Nakangisi siya sa akin at may 4 na lalaki ang nasa likuran niya. Bakit ako nandito? Nasaan ako? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tumawa naman siya at lumapit sa akin. Sa lugar kung saan walang makakarinig sa'yo, nakangising sambit niya sa akin at lumayo na siya sa akin ng tuluyan. Anong? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala akong naisip na may ginawa ako sa kanya para gawin niya sa akin ito. Lahat naman ang inuutos niya sa akin sinusunod ko. Kung kay Jimmy naman, wala namang namamagitan sa amin para magalit siya ng ganito sa akin. Sa akin, actually wala ka naman talagang ginagawa sa aking masama. Natutuwa nga ako sa iyo kapag nakikita kitang nahihirapan sa mga pinapagawa ko sa iyo. Kaso sa amo ko may malaki kang kasalanan sa kanya. Nagpalakad-lakad siya sa harap ko. Ang utos niya sa akin, ang patayin ka pero syempre hindi na muna ngayon, may balak pa akong gawin sa iyo bago ka mamatay, at humalakhak siya ng humalakhak. Napasiksik naman ako sa dulo at napayakap sa sarili ko, pinuprotektahan ko ang tiyan ko baka kasi kung mapano pa ang mga anak ko. Kung hindi mo kasi kinalaban ang amo ko, edi sana maganda ang buhay mo dito sa kulungan. Edi sana mapayapa kang nakakulong dito. Ikaw naman kasi. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya, Amo, may nag-utos lang sa kanya para gawin ta. Pero, sino ang amo niya? Oh, mukhang nag-iisip ka na kung sino ang amo ko. Kilala mo siya, Mrs. Tomasio. Kilalang kilala mo siya. Humalaklak siya ng humalaklak at tumalikod na akmang aalis na siya nang magsalita ako. Sino siya? Nakangisi naman siyang humarap sa akin. Sabihin mo, sino siya? Huwag mong gawin ito. Maawa ka sa akin, buntis ako. Sabihin na niya na duwag ako, wala akong pakialam. Basta mailigtas ko lang ang mga batang nasa sinapupunan ko. It's too late, Erlinda. Inagaw mo din sa akin si Jimmy ko kaya hindi ako maaawa sa'yo. Sigaw niya sa akin kaya napayuko na lang ako. Aalis na ako baka may maghinala pa sa akin, alam niyo na ang gagawin niyo sa babaeng yan. Napaangat ang mukha ko at tiningnan ko ang mga lalaking kasama niya. Ganun na lang manlaki ang mga mata ko, sila yun. Sila yung kumidnap sa amin ng kakambal ko noon, nakakalaya pa rin pala sila. Kaya pala ako ang sinisisi nila papa sa pagkamatay ng kakambal ko. Dahil iniwan nila kami sa lumang gusali na parang mga patapon. Kayo, galit na tanong ko sa 4 na lalaki. Napalingon naman sila sa akin. Kayo nga. Mga langya kayo mismo ang bombaboy at pumatay sa kakambal ko. Umiiyak na sigaw ko sa kanila. Dahil sa kanila kung bakit nawala sa akin ang kakambal ko. Kung bakit naghihirap ako ngayon. Umiyak lang ako nang umiyak nang bumalik sa alaala ko ang mga pangyayari noon. Sinira nila ang pagkatao ng kakambal ko. Sinira din nila ang buhay ko. Ang drama. Oo, sila. O ano naman ngayon? Hindi na sila mahuhuli dahil ikaw ang pumalit sa kanila. Ikaw nga yung pumatay sa kakambal mo, hindi ba? Inis na sabi ni Olga sa akin. Napakuyom ako ng kamao at natahimik na lang. Gawin niyo na nga ang inuutos ni boss. Aalis na ako. Naiirita ako sa boses niyan. Umirap siya sa akin at padabog na lumabas kung saan yung pinagdalhan niya sa akin. Mas maganda pala siya sa kakambal niya, pre. Oo nga, kahit buntis pwede pang galawin. Umpisahan na natin nang matapos na. Napasiksik ako sa dulo ng lalapitan na nila ako. Dayos ko, iligtas niyo po ako sa mga lalaking ito. Taimtim akong umiiyak nang marinig ko ang mga halakhakan nila. Napaiwas ako nang hawakan ako ng isang lalaki sa legs ko. Maawa kayo, hindi ko na mahagilap ang boses ko. Ang kinis pare, saglit lang naman ito, masasarapan ka din katulad sa kakambal mo. Bumalik sa alaala ko yung pambababoy nila sa kakambal ko kaya napatakip ako sa tenga ko. Wag, please, wag, nanginginig na ang katawan ko, bumabalik ang trauma ko sa mga pangyayari noon.
Ayoko na please, ayoko na, tama na, bakit ba nangyayari sa akin ito? Pwede bang kunin niyo na lang ako? Wala na ba akong karapatang maging masaya? Ano ba yan, ang ingay, ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Ma'am, mga bobo, umalis na nga kayo, umiinit ang ulo ko sa inyo, ako na ang tatapos sa babaeng yan. Natulala na lang ako sa isang tabi, ni hindi ko na nga sila naririnig at pinapansin. Ito ang ayoko, ang bumalik ang trauma ko, ayoko nang bumalik pa sa dati. Sa dilim, napatingin ako kay Olga nang iharap niya ang mukha ko sa kanya habang hawak ako sa panga. Nakakainis siyang mukha mo, pabato niyang binitawan ang pangako. Natigilan siya nang makarinig kami ng mga yabag ng paa. Inis na sambit niya at sinabunutan ang sarili. Galit siyang tumingin sa akin at pinagsisipa niya ako kaya mas lalo kong hinarangan ang tiyan ko. Buwisit ka sa buhay ko. Malalagot ako nito kay boss. May araw ka rin sa akin. Gigil na bulong niya sa akin at umayos na siya ng tayo. Padabog siyang lumabas ng silid at patingin-tingin pa siya sa paligid bago tumakbo palayo sa silid. Napasandal naman ako at napapikit. Salamat po Diyos ko, iniligtas niyo po ako sa kapahamakan. Erlinda, napangiti na lang ako nang makita ko si Tintay. May dalawa pa siyang kasama pero hindi ko na maaninag pa. Tintay, sorry, naiwan kita dun. Huho, umiiyak na sambit ni Tintay sakin. Umiling lang ako sa kanya at napangiti na lang. Wala kang kasalanan, ang mahalaga ligtas ako. Nalalayan naman niya akong tumayo. Salamat, bago pa ako makalakad, napadaing na ako. At napahawak sa tiyan ko. Erg, hindi pa pwede. Erlinda, anong nangyayari sa'yo? Napailing ako, hindi ko alam. Basta ang alam ko sobrang sakit ng tiyan ko. Diyos ko po, pumutok na ang panubagan mo pero hindi mo pa kabuwanan. Natatarantang sigaw ni Tintay. Sir Jimmy, tulungan mo ako, sigaw ulit ni Tintay. Tintay, anong nangyari? Buhatin mo siya Jimmy, manganganak na siya. Sigaw pa ng hindi pamilyar na boses. Naramdaman ko na lang ang pagbuhat sakin. Huwag niyo po papabayaan ang mga anak ko. Hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Nakatulala lang ako rito buong maghapon sa opisina, hindi ko na alam. Ano ang gagawin ko? Hindi ako makapunta kay Erlinda kasi hinaharangan ako nila papa. Hindi ko na alam kung anong lagay ng kapatid ko. Nagulo ko yung buhok ko at nasuntok na lang yung lamesa sa sobrang inis. Ayaw talaga nilang makialam kami sa kaso. Drake, ikaw na muna ang umattend sa business gathering sa Australia. Ako na ang bahala rito sa negosyo mo, sambit ni Papa pagkapasok niya sa opisina ko. Kumunat lang ang noo ko sa kanya. Talagang ayaw niyo akong makialam sa kaso ng kapatid ko. Ganon din ba ang ginawa mo kay Mama, Papa? Natigilan sila at inis akong nilingon. It's none of your business. Tumigil ka na Drake kahit anong gawin mo hindi mo siya kakayanin. Natigilan ako at tumayo ako para lapitan si Papa. Umiwas siya ng tingin sakin kaya mas nakahalata ako. Sabihin mo nga sakin, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito kay Erlinda? Seryosong tanong ko sa kanya, umiwas lang siya sakin ng tingin. Dahil may kasalanan siya, hindi ko ito-tolerate ang ginagawa ni Erlinda, nakaiwas na sambit ni Papa sakin. May kasalanan. Alam mong biktima lang din si Erlinda dito. Alam mo rin na hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ang suspect sa kaso noon dahil pinasara mo ang kaso. Anong pag-iisip ang meron ka Papa? Namatay si Arminda nang wala kang ginagawa. Na-trauma si Erlinda na wala ka ring ginawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiiyak na sigaw ko sa kanya at napatikip na ako sa bibig ko at napamiwang na ako sa sobrang frustrated ko. Drake, mas mabuting wag ka nang makialam sa kaso. Magbayad ang dapat may kasalanan. Magbayad. Wala ngang kasalanan si Erlinda, Papa. Lahat ng ebidensya na meron kayo, lahat yun hindi totoo. Hindi ko akalain na magagawa mo yun sa sarili mong anak. Sigaw ko sa kanya at nabigla na lang ako, lamapat ang palad niya sa pisngi ko kaya nanlaki ang mga mata ko nang makitang umiiyak si Papa. Lahat ng ito, lahat ng nangyayari sa kapatid mo, lahat ng yun para maprotektahan ko siya. Natigilan ako at gulat na tumingin sa kanya. Papa,
Natigil lang kami nang humahangos na pumasok si Angeli sa opisina ko. Aakyat na, Angeli, tumingin siya kay Papa at lumapit naman sakin. Si Erlinda nanganak na, ano, halika na, akmang lalabas na ako, nilingon ko si Papa. Ngumiti siya sakin, sige, kailangan ka niya. Tumango ako sa kanya at tumakbo na ako palabas ng opisina ko at nagpunta sa hospital. Kumuyam ang mga kamao ko. Marami-rami tayong pag-uusapan, Papa. Napatikip na lang sa bibig ang matanda at napaluhod na lang at napatingala siya sa kisame. I'm sorry, Papa, tuloy ang plano. Erlinda, kumain ka naman o, 3 araw ka ng ganyan. Erlinda please, mas malulungkot ang mga anak mo kapag makikita nilang ganyan ka. Hayaan mo muna siya, Tintay, wala akong naririnig miski isang sinasabi nila. Ilang araw na akong tulala dito sa hospital na malapit sa kulungan. Wala akong ginawa sa 3 araw kung hindi ang umiyak, matulala, at umiyak ulit. Hindi ko matanggap na pati mga anak ko makakaranas ng paghihirap. Dahil sa mga nangyari sa akin nitong mga nakaraang araw, maaga akong nanganak. 7 buwan pa lang ang babies ko sa sinapupunan ko, na ipanganak ko na sila agad. Bakit pati mga anak ko kailangan madamay sa mga pangyayaring ito? Pwede bang ako na lang ang pahirapan nyo? Huwag lang sila, huwag lang ang mga anak ko. Masakit para sa isang ina na makita ang mga anak mo na lumalaban at naghihirap. Ano na lang ang sasabihin ni Boris? Na isa akong pabayang ina. Na wala akong inisip kung hindi sarili ko lang, Erlinda. Mapait akong ngumiti kay Tintay na may pag-aalala. Tintay, bakit kailangan madamay ang mga anak ko? Bakit kailangan pati sila pahirapan at masaktan? Masama ba akong tao? Masama ba ako para mahirapan sila? Nakatulalang tanong ko sa kanya, hindi ko ito ginusto ito. Hindi ko gustong pati sila mahirapan. Hindi ito ang pinangarap ko para sa mga anak ko. Erlinda, napalingon ako kay Mayora, ayon na rin kay Tintay. Ganyan talaga ang buhay. Maraming pagsubok ang pagdadaanan para maabot ang tagumpay. Huminga siya ng malalim at mapait din na ngumiti sa akin. Naalala ko yung sarili ko sa'yo. Nung unang araw ko rito sa kulungan, buntis din ako kagaya mo. Kagaya mo rin na pabintangan ako sa salang hindi ko ginawa. Mahina siyang tumawa pero halatang may puot at pait ang bawat salita niya. May mga tao talaga na sa Kim, gagawin nilang lahat para mawala sa landas nila ang mga balakid para maangkin lang ang tinatamasang yaman. Tumayo siya, at umupo sa tabi ko, bahagya niyang hinaplos ang buhok ko. Siguro kung nabuhay lang ang mga anak ko baka siguro kasing edad mo din sila. Simula kasi nang naipanganak ko sila, nihibla ng buhok nila, ni isang daliri nila hindi ko man lang nasilayan. At nabalitaan kong namatay na sila dahil sa isang aksidente. Ramdam ko ang galit niya sa bawat sinasabi niya. Don't mind me, siguro nga naalala ko lang sila sa'yo. Napakabuti mong bata para maranasan mo ito, sambit niya sakin. Magpahinga ka na dahil bukas lalaban ka ulit sa panibagong umaga na naghihintay sa'yo. Tandaan mo, okay lang na madapa basta babangon ka at lalaban ulit. Huwag mong hayaan na habang buhay kang mahihirapan at masasaktan dahil alam kong lumalaban din sila para sa'yo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, may awa ang Diyos at makakalaya ka ulit. Nakangiting sambit niya at umayos na siya ng tayo. Babalik na ko sa selda, hihintayin ko kayo dun. Kumaway na sa amin si Mayora bago siya lumabas sa silid kung saan ako namamahinga. Naku, si Mayora talaga, natatawang saad ni Tintay habang inaalalayan akong maupo ng maayos. Naku Erlinda, ganun talaga si Mayora, masyadong matalinghaga, nakangiting saad ulit ni Tintay. Ay gusto muna bang kumain? Teka, ipaghahanda muna kita. Akmang tatayo na siya nang pigilan ko siya. May kailangan ka ba? Tak ang tanong niya. Umiling lang ako at napabuntong hininga. Pwede bang samahan mo ko kung nasaan ang mga anak ko? Tanong ko sa kanya. Bigla naman siyang nag-alala sa akin pero nginitian ko lang siya. Ayos lang ako, gusto ko lang masilayan ang mga anak ko. Bamantong hininga naman siya at tumango sa akin bago ako alalayang maupo sa wheelchair. Tahimik lang kami ni Tintay habang itinutulak niya ang wheelchair papunta sa isang room kung nasaan ang mga anak ko. Talaga bang ayos ka lang Erlinda? Tumango lang ako sa kanya nang makarating kami sa silid. Nalalaya naman ako ni Tintay para tumingin sa bintana ng nursery room.
Napaluha agad ako nang makita ang dalawa kong anak sa incubator. Sobrang payat nila, kulang na kulang sila sa bitamina at maraming mga nakakabit sa kanila. Mga anak, nandito si Mama, pasensya na kung hindi ko pa kayo pwedeng hawakan, nandito lang ako kasama niyong lumaban, nilagay ko ang kamay ko sa may bintana dahil gustong gusto kong hawakan ang mga anak ko. Gustong gusto ko silang yakapin pero alam kong hindi pa pwede. Lumaban kayo para kay Mama mga anak, lumaban kayo please. Tuluyan na akong napaiyak ng tuluyang naramdaman ko na lang na hinahagod ni Tintay ang likuran ko. Magpapahinga muna si Mama, babalik ulit ako mamaya mga anak. Napangiti ako nang gumalaw ang maliliit nilang kamay. Maluha-luha akong napangiti. Tara na Erlinda, kailangan munang magpahinga, sambit ni Tintay at napatango na lang ako. Masaya akong bumalik sa silid ko at masaya rin akong kumain. Nagkwento pa siya tungkol sa panganganak niya noon, nakangiti lang ako habang nakikinig sa kwento niya. Kahit na nandito ako sa hospital marami pa ring pulis ang nagbabantay sa labas ng hospital, baka daw kasi tumakas kami. Sa kalagayan ko at sa kalagayan ng mga anak ko, hindi ko sila may iwan rito. Erlinda, lumawak ang ngiti ko nang pumasok sila Kuya, Ate Cheska, Angeli at si Denise. May mga dala silang prutas at pagkain. Mas lalo akong napangiti nang makita ang gwapo kong pamangkin. Tita Erlinda, agad-agad siyang umakyat sa hinihigaan ko at agad akong niyakap. Baby Kobe, niyakap ko siya ng mahigpit dahil na-miss ko ang pamangkin ko. Oh Baby Kobe, kakapanganak lang ni tita sa babies niya kaya dahan-dahan lang paalala ni Ate Cheska sa anak, masaya namang tumango si Baby Kobe sa mama niya. Ayos ka na ba Erlinda? Tanong sakin ni Kuya. Oo naman Kuya, kakayanin pa naman lumalaban ang mga anak ko kaya lalaban rin ako para sa kanila. Nakangiting sambit ko sa kanya habang nilalaro si Baby Kobe. Dumalaw na kami sa nursery, lumalaban nga sila Bes kaya alam kong lalaban ka rin, nalaman na rin namin ang nangyari sa'yo, pinapaimbestigahan na rin namin ang pangyayari. Maraming salamat sa inyo, basta masaya ako na mayayakap ko rin ang mga anak ko. Teka Tintay, ikaw na ba yan? Lahat kami napalingon kay Dennis na nalilitong nakatingin kay Tintay. Kahit si Angeli napataas ang kilay dahil sa reaction ni Dennis kay Tintay. Nakayuko na nga ako, namukhaan mo pa ako, kamusta? Ikakasal ka na pala, congrats boy, tinapik ng malakas ni Tintay si Dennis. Ouch! Sadeste ka pa rin manang. Natatawang saad ni Dennis. Magkakilala kayo, tanong ko sa kanila. Mukhang iba na kasi ang mukha ni Angeli. Amazona pa naman ito. Oo Erlinda, pinsan ko yan si Dennis, kunwaring pinsan. Teka, anong ginagawa mo rito? Paano kayo nagkakilala ni Erlinda? Takang tanong ni Dennis kay Tintay, napayuko naman si Tintay at narinig ko na lang bamantong hininga siya. Mukhang hindi alam ni Dennis ang nangyari sa pinsan niya. Nakulong ako Dennis. Panimula ni Tintay at halata ang gulat kay Dennis. Paano, hindi ba may asawa ka na at anak, kaya paano ka nakulong? Sa susunod ko na lang ikukwento sa'yo kapag nakalaya na ako rito. Ang tagal mo kasi sa Canada kaya wala ka nang alam sa nangyayari sa'kin, pero ayos lang ako, maiwan ko muna kayo dyan. At mabilis na lumabas si Tintay ng silid ko dahil mukhang ayaw niyang malaman ni Dennis ang lahat. Nagkibit balikat lang ako at nilero ko na si Baby Kobe. Erlinda, sabihin mo nga sakin ang nangyari sa'yo, biglang sambit ni Kuya. Kuya, ang mga lalaking nagtangka sakin, sila rin ang kumidnap samin noon ni Arminda. Iisa lang ang may gawa nito samin ang kakambal ko, hindi ko alam kung sino siya, hindi ko alam kung may atraso nga ba ako sa taong yun sa amo nila. Nung gabing yun bumalik ang trauma ko. Napatingin ako kay Kuya at unti-unti nang bumagsak ang mga luha ko. Kuya ayoko nang maranasan ulit yun, ayoko na sa dilim. Lumapit naman siya sakin at niyakap niya ako, mahuhuli din sila, magtiwala ka lang sakin, hinagod niya ang likuran at napatango na lang ako. Sana nga Kuya hanggat maaga pa na mahuli sila, dahil kung hindi, ako mismo ang aalam kung sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Lalabas muna ako. Tuma NGO ang dalaga sa kanya kaya lumabas na siya para bumili ng inumin, pero may isang pamilyar na tao siyang nakita. Drake,
Nanlaki ang mga mata niya kung sino ang taong nasa harapan niya, at hindi niya maiwasang hindi maiyak na makitang muli ang taong pinaka-importante sa buhay niya. Kamusta ka na? Balita ko nag-asawa ka na. Kamusta ang papa mo? Hindi nakasagot si Drake at maluha-luha lang siyang nakatingin sa taong nasa harapan niya. Pasensya na kung hindi nakita na balikan. Akala ko kasi magagawan ko pa ng paraan para makalabas ako pero malakas ang ebidensya nila sakin. Natawa ang babae at pinunasan ang mga luha niya. Pero malapit na akong makalabas, kaya konting hintay lang. Natigilan ang babae nang yakapin siya ng mahigpit ni Drake. Drake, umiling lang si Drake sa kanya at niyakap niya lang ito ng mahigpit. Mom, Drake, iyakin ka pa rin, natawa naman at napailing siya sa anak. Kamusta ka na? Napamulsa lang si Drake at napatingin sa malayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko mama, naguguluhan na rin ako, hindi ko alam kung sino ba ang kaaway o kung sino ang mga kakampi, naiiling na sambit ni Drake. Hinawakan naman ng ginang ang kamay ng anak, paglabas ko, aalamin natin ang lahat ng nasa likod ng mga ito, marami-rami tayong pag-uusapan. Napatingin si Drake sa ginang, sila rin ba ang may gawa niyan sa'yo at nagpakulong? Napaiwas ng tingin ng ginang at napakuyom ang mga kamao. Mukhang ang kapatid mo rin ang target. Napakuyom rin ng kamao si Drake nang maalala lahat ng nangyari sa kapatid. Sobra na ito mama, walang ginagawang masama si Erlinda. I know, kaya nga kailangan ko na rin makalabas dito, magbibigay ng parol dito kaya kailangan ko yun para makalabas na ako dito. Paano mama, hindi kaya mas mapahamak ka sa labas? Napangisi naman ang ginang sa kanya, mas mapanganib dito sa loob anak. Maraming mga halang ang kaluluwa ang nandito, don't worry, hanggat nandito ako hindi ko hahayaan na mapahamak ang kapatid mo, nakangising sambit ng ginang sa anak. Napabuntong hininga naman si Drake at niyakap muli ang ina. Sige na, balikan mo na si Erlinda, she needs you. Tumungo naman si Drake sa ina at bago pa siya bumalik sa silid ni Erlinda, nilingon pa niya ang ina. Mama, may hindi ka pa nalalaman. Tumaas lang ang kilay ng ginang. Hindi namatay ang pinagbubuntis mo noon. Ngumiti lang si Drake sa ina at muling bumalik sa silid ni Erlinda. Natulala na lang ang ginang at napakuyom ang mga kamao. Pagbabayaran niya lahat ng ito. Makalabas lang ako rito, gagawin ko ang lahat para